What's up mga kaguro at mga mag-aaral? Narito na tayo sa quarter 4 ng pag-aaral ng kasaysayan at lipunang Pilipino. Para sa lesson 1.1, ang ating tatalakayin ay ang pagka-mamamayang Pilipino. Sa araling ito, tatalakayin natin ang konsepto ng pagka-mamamayang Pilipino at kung paano ito nabubuo at naipapakita sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ang pagiging mamamayan ay hindi lamang usapin ng pagkakaroon ng pangalan sa isang bansa, kundi ng aktibong pakikilahok sa lipunan. Sa pag-unawa sa pagkamamayan, mas mauunawaan din natin ang ating mga karapatan, tungkulin at pananagutan. Mahalaga ito upang maging mulat, responsable at makabuluhang mamamayan sa lokal, pambansa at pandaigdigang antas. Narito ang mga layunin ng ating aralin na maaaring gamitin ng mga guro sa pagsasagawa ng kanilang daily lesson plan. Magsagawa muna tayo ng paunang gawain. Gamit ang concept map, isa-isahin ang mga kasalukuyang kahulugan ng pagkamamayan base sa iyong pananaw. Magbigay ng 4 na kahulugan base sa iyong persepsyon. Para naman sa gawain 2, meron tayong 12 bagay na magagawa ko upang makatulong sa bansa. Ikaklasipika ninyo ang mga statement o pahayag na ito bilang lagi kong nagagawa, bihira kong magawa, hindi ko nagagawa o plano kong gawin. Para sa lagi kong nagagawa, ang mga mag-aaral ay pipili mula sa listahan ng mga bagay na pangkaraniwan na nilang nagagawa bilang isang mamamayan. Para sa bihira kong magawa, ang mga mag-aaral ay pipili mula sa listahan ng mga bagay na hindi pangkaraniwan sa kanyang gawin. Para sa hindi ko nagawa, tutukuyin ng mga mag-aaral ang mga bagay na hindi pa niya nagawa bilang mamamayan mula sa talaan na maaring dulot ng kanyang taglay na mga limitasyon. At para sa plano kong gawin, buhat sa mga hindi niya pa nagagawa, pipili ang mga mag-aaral ng mga bibigyan niya ng prioridad upang mapagplanuhang gawin. Pagkatapos nito, sasagutin ang mga pamprosesong tanong. Number 1, ano ang iyong natuklasan habang isinasagawa ang pagsagot sa checklist o quadrant? Paano mo matataya ang iyong pagkamamayang Pilipino? Ngayon, magsimula na tayo sa talakayan. Atin munang tuklasin ang definisyon ng pagkamamayan. Ang pagkamamayan ay tumutukoy sa legal at panlipunang ugnayan ng isang tao sa kanyang bansa. Bilang mamamayan, tayo ay may tinatamasang karapatan tulad ng edukasyon, kalusugan at proteksyon ng batas. Kasabay nito, may mga tungkulin din tayong dapat gampanan gaya ng pagsunod sa batas at pakikilahok sa mga gawain ng lipunan. Ipinapakita nito na ang pagkamamayan ay hindi lamang pribilehiyo kundi isang pananagutan. Ano-ano ang mga batayang konsepto ng pagkamamayan? Nariyan ang karapatan, tungkulin, pananagutan at pakikilahok. Ang mga batayang konsepto ng pagkamamayan ay nagsisilbing gabay sa kilos at asal ng bawat mamamayan. Ang karapatan ay nagbibigay daan upang mamuhay ng may dignidad, samantalang ang tungkulin ay nagpapaalala na tayo ay bahagi ng mas malaking komunidad. Ang pananagutan ay ang pagiging handang managot sa ating mga aksyon, samantala ang pakikilahok ay nagpapakita ng aktibong pakikibahagi sa mga usaping panlipunan at pampulitika. Pagkamamayan bilang aktibong gampanin. Ang pagkamamayan ay hindi nagtatapos sa pagkakaroon ng pasaporte o birth certificate. Ito ay isinasabuhay sa araw-araw na kilos, sa pagsunod sa batas, paggalang sa kapwa, at pakikilahok sa komunidad. Sa simpleng paraan tulad ng pagboto, pagtulong sa kapwa, at pangangalaga sa kapaligiran na ipapakita ang pagiging responsableng mamamayan. Sa ganitong paraan, nagiging buhay ang konsepto ng pagkamamayan. Pagkamamayan ayon sa mga scholar. Ayon kay Murray Clark Havens, ang pagkamamayan o citizenship ay ang ugnayan ng isang individual sa isang estado.
Ipinapakita nito na ang pagkamamayan ay hindi lamang damdamin ng pagiging kabilang, kundi isang legal at politikal na relasyon. Sa ugnayang ito, ang mga mamamayan ay may karapatan na protektahan ng Estado. Kasabay nito, may tungkulin din siyang gampanan para sa kapakanan ng bansa. Ang pananaw na ito ang madalas gamitin sa pag-aaral ng pagkamamayan. Mayroong mga politikal at legal na batayan ang pagkamamayan. Isa-isahin natin ang mga ito. Ang politikal na batayan ng pagkamamayan ay maaaring base sa Estado, pamahalaan at mga mamamayan. Sa politikal na pananaw, ang pagkamamayan ay mahalagang bahagi ng Estado. Ang mamamayan ang nagbibigay ng kapangyarihan sa pamahalaan sa pamamagitan ng kanilang pagsang-ayon at pakikilaho. Sa isang demokrasya, ang boses ng mamamayan ay mahalaga sa pagbuo ng mga patakaran at desisyon. Kaya't ang pagiging mamamayan ay may direktang ugnayan sa politika at pamamahala. May legal na batayan ang pagkamamayang Pilipino. Ang legal na batayan ng pagkamamayang Pilipino ay matatagpuan sa 1987 Constitution ng Pilipinas. At mas specific ito sa Artikulo 4 kung saan tinukoy kung sino ang mga mamamayang Pilipino at kung paano nakakamit ang pagkamamayan. Dito rin nakapaloob ang mga prinsipyong sinusunod ng bansa hinggil sa pagkamamayan. Pinapakita nito na ang pagkamamayan ay may malinaw na batayang legal. Mahalaga ang batas sa pagkamamayan. Ang mga batas ukol sa pagkamamayan ay nagsisilbing proteksyon ng karapatan ng mamamayan. Ito rin ang nagbibigay ng malinaw na pagkilala ng Estado sa isang individual bilang bahagi ng bansa. Sa pamamagitan ng batas, nagiging malinaw ang hangganan ng mga karapatan at tungkulin. Dahil dito, napapanatili ang kaayusan at katarungan sa lipunan. Isa-isay natin ang mga bahagi ng 1987 Philippine Constitution na may kinalaman o kaugnayan sa pagkamamayang Pilipino. Artikulo 1. Ang Artikulo 1 ng Konstitusyon ay may tumutukoy sa pambansang teritoryo ng Pilipinas. Dito malinaw na itinatakda ang saklaw ng lupain, katubigan at himpapawid na nasasakupan ng bansa. Mahalaga ito sa pagkamamayan dahil dito nakabatay ang soberanya ng Estado. Bilang mga mamamayan, kabilang tayo sa isang tiyak na teritoryo na pinangangalagaan ng pamahalaan. Ang pagkilala sa teritoryo ay pagkilala rin sa ating pambansang identidad. Artikulo 2, Section 4. Malinaw na sinasabi na ang mamamayan ang tunay na pinagmumula ng kapangyarihan ng pamahalaan. Narito ay pinapaliwanag ang mamamayan at demokrasya. Ibig sabihin, ang pamahalaan ay umiiral dahil sa mamamayan at para sa mamamayan. Kaugnay nito ang Section 5 na nagsasaad na ang Pilipinas ay isang demokratiko at republikang estado. Dito makikita ang mahalagang papel ng mamamayan sa pamamahala ng bansa. Ang pagiging mamamayan ay nangangahulugan ng aktibong pakikilahok sa demokrasya. Binibigyan din ng Artikulo 2, Section 13 ang mahalagang papel ng kabataan sa bansa. Kinikilala ng Estado ang ambag ng kabataan sa panlipunang kaunlaran. Pinapakita nito na ang pagkamamayan ay hindi lamang para sa matatanda o leader, kundi para rin sa mga kabataan. Sa pamamagitan ng edukasyon at pakikilahok, nahuhubog ang kabataang responsableng mamamayan. Malinaw na ang kabataan ang katuwang sa nation building. Sa Section 15 at 16 naman, ipinapakita ang karapatan sa kalusugan at kalikasan. Ang Section 15 at 16 ng artikulo ay nagpapakita ng pagpapahalaga ng Estado sa kapakanan ng mamamayan. Ipinapahayag dito ang karapatan ng bawat Pilipino sa kalusugan at sa isang balanseng at malusog na kapaligiran. Ang mga prinsipyong ito ay kaugnay ng likas kayang pag-unlad. Bilang mamamayan, may karapatan tayo sa mga ito at may tungkulin din tayong pangalagaan ang kalikasan.
Ipinapakita nito na ang pagkamamayan ay may dimensyong panlipunan at pangkalikasan. Artikulo 3 o Bill of Rights, mga karapatan ng mamamayan. Ang Artikulo 3 o Bill of Rights ay naglalaman ng mga pangunahing karapatan ng mamamayang Pilipino. Kabilang dito ang karapatan sa buhay, kalayaan at seguridad. Pinoprotektahan din nito ang kalayaan sa pagpapahayag at karapatan laban sa pag-aabuso. Mahalaga ito sa pagkamamayan dahil ito nakasalalay ang dignidad ng bawat individual. Ang pagkilala sa karapatang ito ay mahalaga upang maging mulat at mapanuring mamamayan. Karapatan at pananagutan ng mamamayan. Bagamat may mga karapatang tinatamasa ang mga mamamayan, may kaakibat din itong pananagutan. Ang kalayaan ay hindi maaaring abusuhin o gamitin upang makasama sa kapwa. Ang isang responsableng mamamayan ay marunong gumamit ng kanyang karapatan nang may paggalang sa batas at sa kapakanan ng iba. Dito nagiging balanse ang karapatan at tungkulin ng pagkamamayan. Dumako naman tayo sa Artikulo 4 ng Konstitusyon. Sino ang mamamayang Pilipino? Sa artikulo na to, tahasang tinatalakay ang pagkamamayang Pilipino. Dito tinutukoy kung sino ang tinuturing na mamamayan ng Pilipinas. Mahalaga ito sapagkat nakabatay ang legal na pagkilala ng Estado sa isang individual. Ang pagkamamayan ay hindi lamang damdamin kundi isang legal na katayuan. Ito ang pundasyon ng lahat ng karapatan at tungkulin ng mamamayan. Ano ang kahalagahan ng Artikulo 4 sa pagkamamayan? Sa pamamagitan ng Artikulo 4, nagiging malinaw kung saan o sino ang saklaw ng mga karapatan at pananagutan ng Estado. Ito ang nagbibigay ng legal na identidad ng isang Pilipino. Kung walang malinaw na batayan ng pagkamamayan, magiging malabo ang pagpapatupad ng batas at mga karapatan, kaya't mahalaga ang artikulong ito sa pagpapanatili ng kaayusan at katarungan sa lipunan. May dalawang pangunahing prinsipyo sa pagkamamayan, ang ius sanguinis at ius soli. Ang ius sanguinis ay nangangahulugan na ang pagkamamayan ay nakabatay sa dugo o pagkamamayan ng magulang. Samantalang ius soli ay tumutukoy sa pagkamamayan batay sa lugar ng kapanganakan. Sa Pilipinas, mas sinusunod ang prinsipyo ng ius sanguinis. Mahalaga itong maunawaan upang malinaw kung paano nagiging Pilipino ang isang individual. Ayon sa Artikulo 4 ng Konstitusyon, ang isang tao ay maituturing na mamamayang Pilipino kung ang kanyang ama o ina ay Pilipino. Kasama rin dito ang mga dumaan sa naturalisasyon at repatriation. Gayunpaman, ang Pilipinong kusang sumunod sa pagkamamayan ng ibang bansa ay maaaring mawalan ng pagkamamayan. Ipinapakita nito na ang pagkamamayan ay maaaring makuha, mabawi o mawala batay sa batas. Ano ang repatriation at naturalisasyon? Ang repatriation ay tumutukoy sa kusang pagbabalik ng isang tao sa kanyang dating pagkamamayan. Karaniwang itong ina-apply ng mga dating Pilipino na nawalan ng citizenship dahil sa digmaan o ibang pangyayari. Samantala, ang naturalisasyon ay proseso ng pagiging mamamayan ng isang bansa na hindi sinilangan. Sa konteksto ng Pilipinas, ang repatriation ay paraan upang maibalik ang pagkamamayan ng isang individual, samantalang ang naturalisasyon ay pagiging mamamayan ng ibang bansa o dayuhan. Pagpili ng pagkamamayan o option of citizenship. Ang isang taong isinilang sa inang Pilipino at amang dayuhan bago ang 1973 ay may karapatang pumili ng pagkamamayan pagsapit ng wastong edad. Ang prosesong ito ay tinatawag na option of citizenship. Kapag pinili ng individual na maging Pilipino, siya ay kinikilalang mamamayang Pilipino. Ipinapakita nito na may pagkakataong pinipili ang pagkamamayan batay sa batas. Pagkawala ng mamamayan. Ang isang Pilipino ay maaaring mawala ng pagkamamayan kung siya ay kusang sumunod sa pagkamamayan ng ibang bansa.
Halimbawa nito ang pag-aasawa ng dayuhan at voluntaryong pagtanggap sa citizenship na asawa. Hindi ang kasal mismo ang dahilan, kundi ang kusang pagsunod sa bagong citizenship. At ito ay naayon sa batas ng Pilipinas. Dumako naman tayo sa Artikulo 5, ang tumutukoy sa karapatan sa pagboto. Ang pagboto ay isa sa pinakamahalagang paraan ng pakikilahok sa demokrasya. Sa pamamagitan nito na ipapahayag ng mamamayan ang kanilang saloobin at pagpili ng mga pinuno. Ipinapakita nito na ang pagkamamamayan ay aktibong gampanin at hindi lamang pagkakakilanlan. Pagboto bilang tungkulin ng mamamayan. Bagamat karapatan ang pagboto, ito rin ay isang tungkulin ng mamamayan. Sa pagboto, nakikibahagi tayo sa paghubog ng kinabukasan ng bansa. Ang hindi paggamit ng karapatang ito ay pagkawala ng pagkakataong makilahok sa pamamahala. Kaya't ang responsableng pagboto ay mahalagang anyo ng pagkamamayan. Sa kabuuan, ipinapakita ng Konstitusyon ng Pilipinas na ang pagkamamayan ay may malinaw na batayan legal at politikal. Hindi lamang ito tinutukoy kung sino ang mamamayan, kundi kung paano sila dapat mamuhay bilang bahagi ng Estado. Ang pagiging mabuting mamamayan ay nangangahulugan ng kaalaman sa batas, paggalang sa karapatan ng iba, at aktibong pakikilahok sa lipunan. Dito nagiging buo ang konsepto ng pagkamamamayang Pilipino. Dumako naman tayo sa lumalawak na pananaw ng pagkamamamayan. Tradisyonal na pananaw sa pagkamamamayan. Noon, ang pagkamamamayan ay tinitingnan lamang bilang pagsunod sa batas at pagtupad sa obligasyong pampolitika. Madalas itong nauugnay sa pagboto at pagkilala sa otoridad ng pamahalaan. Bagamat mahalaga pa rin ang mga ito, hindi na ito sapat upang ilarawan ang modernong pagkamamamayan. Ngayon, may lumalawak na pananaw ng pagkamamayan. Sa kasalukuyan, lumalawak ang pananaw ng pagkamamayan. Hindi na lamang ito politikal, kundi panlipunan at pangkalikasan na rin. Kasama na rito ang pagiging responsable sa paggamit ng social media, pakikilahok sa mga advokasya, at malasakit sa kalikasan. Pinapakita nito na ang pagkamamayan ay sumasabay sa pagbabago ng panahon. Ano naman ang pagdaigdigang mamamayan o global citizenship? Ang pandaigdigang mamamayan ay isang individual na may kamalayan sa mga isyong kinakaharap ng buong mundo. Siya ay may paggalang sa iba't ibang kultura, paniniwala at lahi. At higit sa lahat, handa siyang makilahok sa mga pandaigdigang adhikain tulad ng kapayapaan, karapatang pantao at pangangalaga sa kalikasan. Ayon sa artikulong What is Global Citizenship ng CS Global Partners, ang global citizen ay isang individual na may malasakit sa kapwa-tao at sa kalikasan. Siya ay bukas sa iba't ibang kultura at handang makipagtulungan para sa positibong pagbabago. Hindi kabilang sa responsibilidad ng global citizen ang pag-iwas sa pakikipag-ugnayan sa ibang kultura. Sa halip, mahalaga ang pakikipag-ugnayan at pag-unawa sa pagkakaiba-iba. Pagiging Pilipino sa pandaigdigang konteksto. Ang pagiging pandaigdigang mamamayan ay hindi nangangahulugang pagkawala ng pagka-Pilipino. Sa halip, pinapalawak nito ang ating pananaw bilang Pilipino na may ambag sa mundo. Maaari tayong maging makabayan habang nakikilahok sa pandaigdigang pagkilos para sa kabutihan ng lahat. Dumako na tayo sa mga gawain o Dumako na tayo sa gawain 1, fill in the blanks. Tukuyin kung ano ang pagkamamamayan ng mga sumusunod na individual at ipaliwanag. Una, si Maha ay pinanganak sa Cavite. Ang kanyang ama ay Pilipino, samantalang ang kanyang ina naman ay isang Amerikana. Sagot, si Maha ay Pilipino sapagkat ayon sa Ius Sanguinis, pagkamamayan batay sa dugo o pagkamamayan ng mga magulang, kahit na ang kanyang ina ay Amerikana, ang ama niya ay Pilipino kaya siya ay tinuturing na Pilipino. At ayon na rin sa Ius Soli, siya ay pinanganak sa Cavite, kaya
ito ay pagkamamayan base sa lugar na pinagpanganakan. Sitwasyon 2. Si Marcos ay sumapi sa tahang lakas ng Estados Unidos. Ang kanyang pagkamamayan ay Amerikano dahil ayon sa naturalisasyon, proseso ng pagiging mamamayan ng ibang bansa, ang pagiging bahagi ng sandatahang lakas ng Estados Unidos ay maaaring maging batayan para sa pagkamamayan. 3. Si Hadja ay pinanganak sa Embahada ng Estados Unidos. Ang kanyang mga magulang ay kapwa Pilipino. Ano ang kanyang pagkamamayan? Si Hadja ay Pilipino dahil ayon sa Jus Soli, pagkamamayan batay sa lugar ng kapamakan. Ngunit may exemption at sa kasong ito dahil Embahada ng Estados Unidos ay extraterritorial, hindi siya itinuturing na ipinanganak sa Pilipinas para sa pagkamamayan. Gayunpaman, dahil ang mga magulang niya ay Pilipino, siya ay maaaring maging Pilipino sa pamamagitan ng jus sanguinis. 4. Si Claude Marco na nagpunta sa Canada at nagtrabaho doon ay nagpa siyang maging naturalisadong mamamayan ng bansang kanyang pinuntahan. Ngunit matapos ang mahigit 20 taon ay nagbalik siya sa Pilipinas at nagnais na maging Pilipino muli. Kung kaya nagahin siya ng kahilingan sa korte habang hindi niya itinatanggi ang pagkamamayan sa ibang bansa. Sa ngayon, ang pagkamamayan ni Claude ay dual citizenship o dalawang pagkamamayan. Sapagkat ayon sa Saligang Batas ng Pilipinas, maaaring magkaroon ng dual citizenship ang mga natural-born citizen na nakakuha ng ibang pagkamamayan at nagbalik sa Pilipinas upang muling makakuha ng pagkamamayan nito. Sitwasyon 5. Si Mac Aloysius ay pinanganak noong Enero 16, 1973. Ang kanyang ina ay piniling maging Pilipino bago pa man ipatupad ang Saligang Batas noong 1987. Ang pagkamamayan ni Mac Aloysius ay Pilipino sapagkat ayon sa 1987 Philippine Constitution, ang mga pinanganak bago ang Enero 17, 1973 na ang mga ina ay Pilipino ay itinuturing na natural-born citizen ng Pilipinas. Ngayon naman, gawain 2. Sino ako bilang mamamayan? Bilang isang mamamayang Pilipino, narito ang aking mga magagawa upang makatulong sa aking bansa. Suplayan ang mga bilang na ito. Dumako na tayo sa pagtataya. Number 1, sa bahagi ng 1987 Constitution na ito, nakasaad na ang mga itinakda ng batas hinggil sa kung sino ang itinuturing na magiging mamamayang Pilipino. Si Artikulo 4, Section 1 to 5. 2. Ito ay ang prinsipyo ng pagkamamayan kung saan ang pagkamamayan ay naayon sa lugar ng kapanganakan ng isang individual. B. Jus Soli. 3. Ang mga sumusunod ay mga mamamayan ng Pilipinas maliban sa D. Ang mga Pilipino na nag-asawa ng dayuhan at sumunod sa pagkamamayan nito. 4. Si Jason ay isang sundalo ng Pilipinas na tumakas habang may digmaan. Kung tatanggapin siya muli ng pamahalaan, anong paraan ang maaaring gamitin upang maibalik ang kanyang citizenship? D. Pagpapatawad ng pamahalaan. 5. Si Sophia ay isang Pilipinong babae na nagpakasal sa isang Amerikano at piniling maging American citizen. Maaari ba siyang ituring na hindi na Pilipino? D. Oo, dahil sa kanyang pagpapakasal at pagsunod sa pagkamamayan ng kanyang asawa. Bilang pangwakas na pagmumuni, ang mabuting mamamayan ay nagsisimula sa kamalayan, lumalago sa pagkilos at umaabot sa pananagutan sa kapwa at sa mundo. Sa pagtatapos ng araling ito, naway mas malinaw na sa atin ang kahulugan ng pagkamamayan. Ang pagiging mamamayan ay hindi lamang titulo kundi isang aktibong gampanin. Sa lokal o pangdaigdigang antas, tayo ay may papel na ginagampanan sa paghubog ng mas makatarungan at maunlad na lipunan. At dyan nagtatapos ang ating mahabang discussion video tungkol sa pagkamamayan. Maraming salamat sa bumuo ng pagsusulat ng Banghay Aralin kung saan ibinasa ang ilang bahagi ng discussion video na ito. Muli, ako ang inyong online teacher, Sir Franco. Maraming salamat sa inyong panonood.